Palomata over Maddie? Loresco over Panaga? Yan ang ilan sa mga sarcastic na tanong ng mga volleyball fans matapos i-release ang official lineup ng Alas Pilipinas Women's Volleyball National Team para sa 2025 AVC Women's Nations Cup na gaganapin sa Vietnam. Marami ang natuwa sa naging composition ng team, pero hindi rin maikakaila na marami ang napataas ang kilay, lalo na pagdating sa listahan ng mga middle blockers na ipapadala ng bansa, Thea Gagate, Fifi Sharma, at Del Palomata. Pero ang mas ikinagulat ng lahat ay ang inclusion ng incoming sophomore middle blocker na si Cla Loresco. Dito na agad nagsimula ang usapan at mga haka-haka ng volleyball community. Na-elbow kasi ni Palomata at Loresco ang dalawa sa mga heavily favored na middle blockers na sina Maddie at Pangs, na parehong may solid credentials at impressive performances. Hindi na gaanong na-question ang absence ni MJ Phillips dahil posibleng may inaayos pa ito sa kanyang eligibility papers. Si Provido naman ay maaaring hindi na isama dahil huling nakasali sa training pool, kaya nahirapan sigurong humabol sa evaluation process. Pero bakit nga ba ganito kalakas ang reaction ng fans? Sa kaso ni Del Palomata, ang laging komento ng mga fans ay tangkad lang daw ang puhunan at kulang sa bilis at timing sa blocking. Ito raw ang lumutang sa ilang international stints niya kasama ang national team. Pero sa kabilang side, malinaw naman na prototype talaga ni Coach Jorge Souza de Brito ang mga tall middle blockers. At hindi natin pwedeng isantabi ang posibilidad na mas gumaling na si Palomata ngayon kumpara noon. With her height and international exposure, baka ito na rin ang chance niya para patunayan ang sarili. Pagdating naman kay Cla Loresco, maraming fans ang clueless kung bakit siya ang napili. Ngunit kung tutuusin, sa build, tangkad, at athleticism, malaki talaga ang potential ng batang ito. Experience lang talaga ang tingin ng marami na kulang pa siya. Pero paano kung ito na mismo ang experience na kailangan niya? Sa mga training clips na lumabas, makikita na kaya rin niyang maglaro bilang outside at opposite hitter, isang asset na bihira sa mga middle blockers. Sa tangkad niya, magiging intimidating presence siya sa wing, lalo na kung madedevelop pa ang kanyang versatility. Hindi natin masisisi ang mga fans kung may mga tanong sila. Maddie and Pangs have both built a strong legacy sa posisyon nilang middle blocker. Si Maddie, maagang nag-training with the national team at galing pa sa experience sa Japan volleyball system, kaya malaking gulat na hindi siya naisama. Si Pangs naman, aside from her consistent performance, ay may matibay na connection kay De Guzman na siyang magseset para sa team. Isang chemistry na pwedeng malaking tulong sa games. Hanggang ngayon, wala pa tayong alam sa eksaktong criteria o dahilan ng final selection. Pero isang bagay ang sigurado, coaching staff ang may alam sa bigger picture. Maaring may mga factors sila na nakita sa training, attitude, adaptability, or system fit na hindi natin nasasaksihan sa labas. Kaya ang pinakamagagawa natin ngayon ay magtiwala at sumuporta sa team kahit pa may mga paborito tayong hindi nakapasok. Ikaw, may idea ka ba kung bakit ganito ang naging seleksyon? Sang-ayon ka ba sa mga napiling middle blockers ng Alas Pilipinas?